sa kaka. At sa pagkanta naman namin, sumasabay siya, lalo na yung mga niharong panalangin para sa Panginoon na yung may letra na ngayon hanggang sa aming kamatayan. Yung para bang panalangin na makapili siya ng Panginoon sa kabilang buhay. Kaya po, kumbaga nga po at masakit sa aming kalooban. Kasi ay mawala, pero yun naman ang panahon ng kapahingahan at siya naman ay nasa piling na ng Panginoon. At ang isa po malapot sa akin. Birthday ko po na 26, ang kapatid ko po namatay na 25. Kaya po nang may bumati sa akin na happy birthday, talaga po hindi ko napigil umiyak. Sabi ko po napakalungkot sa aking kaalaman. Kung sa bagay po, hindi ko naman mapitigilan at pagkamatay ng aking kapatid. Pero talaga po damdamin ng isang kapatid na noong oras po na hindi ko po nailin sa aking mga nakakakita. Kaya po, yung aking damdamin. Pero alam ko po na alam ng kakakong gano'n ko siya kamahal. Kung hindi man po naipakita sa gawa talaga po sa puso ko, nararamdaman niya yun at alam ko hanggang sa kabilang buhay ko ay dala niya yung aming pagmamahal. Kaya sa pagkakataong ito, itinaabot ko sa kaka na hindi ko siya makakalimutan. Kami naman po ay hindi kami masyadong napaka-close pero hindi naman po kami nagkakagat ng kaka. Kaya po ako yung nagpapasalamat sa Diyos at binigyan kami ng isang kapatid na lagi nakaramdang umunawa sa amin lahat. At sinubaybayin din po kami dahil akasa po ay pangalawang magulang din namin. Kaya maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa Panginoon na ikaw ay tiniram sa amin ng matagal. Salamat po. Nang dati na madala sa kanila dahil nga yung kanyang anak na panganay para kaming magkapatid nun. Kaya halos yung kanyang asikaso sa kanyang anak, kasama na rin ako. Natatandaan ko pa, pagka yan meron akong kailangan sa amin, sa kanya ko sinasabi. At wala akong masabing yung iba para bang napipintasan ko. Talagang ang kaka pagka nangangailangan ng tulong, laging nadoon siya. Hindi, kuminsan tumatanggi sa akin, pero ganun lang. At ang kanyang madalas nga yun pag yung may pinupuntahan, pag gano'n, siya o nung nagsasabi sa akin, ay, punta ka doon, nanganak ka doon. Isa pa, bago magtapos, umasa ka na igagalangan namin, tama ang dalangin namin na sana'y maging magagaya ka sa piling ng ating Panginoon. At ang isa pang masabi ko, kami na lang dadalaw sa iyo, huwag ka nang dadalaw sa amin. Kaya po natin ang ambanan, nandiyan po ba siya? Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Sana sabi ko sa kanila na hindi na ako tatayo dito. Banggitin na lang nila yung pangalan ko. Pero kahit na gano'n kumaling na rin ako tumayo. Pero hindi ko alam po na ang mga masasabi. Ang una sa lahat okay, nagpapasalamat sa Diyos. Kasi bagaman ang kakain at kapigat ng tiis niya sa loob ng 1 buwan at 25 araw. Sinikap ko na siya lagi nakatanaw sa kanya kahit na hindi sa lahat ng order ito. Pero
Sa lahat ng araw, hindi ko pinayagan na minsan na hindi ko sumakit. Kasi nga yan na lang yung kabar. Maraming saksi dyan. Sa pagkala ko. Sa lahat ng aming magiging nagkuha. Yung aking kapatid na kapabata, hindi nila, masasabi nila talaga hindi nila nakabarkada. Kasi malayo, parati ito rin ang lalaki. Pero kami pareho kami sa lahat ng aming mga ginagawa. Maging sa pang-espiritual, maging sa mga pakikipagkapwa-tao. Hindi talagang, hindi kami nagkakahiwalay. Ganon din, alam ng mga sigarito, nakikita ang aming kalagayan. Ang aliwan namin ng kaka, yung maghanap buhay kami, kahit na yung mga basahan, yung mga siya tigagawa ng passholder, ako tigagawa nung yung basahan na sa pasasakyan, siya kanya yun, ang akin yun sa mga jeep. Tapos, kami talagang nangihimalay kami, at kahit na nga anong oras, kahit na hanggang ngayon, para ko pong naririnig na pagka-umaga na hando na siya sa akin, at tatawagin na niya ako. Pagkatapos, lalampas na siya tungo sa kanyang bahay. Pagkaraan, naririnig ko, hando doon sa tapat ng bintana ko, may kumakaliskos. Siya na yon at nag-aayos ng kanyang mga, pag nanghihimalay, makita ko, nakahimalay na siya, hando na siya sa tapat ng bintana ko. Tapos naman, pagka yung umaga dadaan, nalikan na ika at mayroon tayo himalayan dito. Maganda. Kahit na ako yung may tahi, binibitiw ako yung tahi ko. At sumasama sa kanya. Kasi ngayon ka lang po kahit na lang papalo, itong nakakapagbigay sa kanya ng kasayahan. Yung dalawa kami, kahit na napakainit ng araw, basta kami dalawa. Walang problema sa aming dalawa yan. Hindi namin iniisip yung aming mga hirap. At talaga sa totoo lang, siya, malakas siyang mahimalay. Lagi siyang cover sa akin. At yung pinanghimalaya namin, talagang nakakain namin. Ako lagi nakakain. Hanggang ngayon nga, yung huli namin si Malay, meron pa akong kinakain ng Diyos sa amin. Kanya, paano kung makakalimutan ng kaka? Paano kung magagawa na hindi ko pakinggan yung kanyang boses? Pagka umaga yun, hanggang nadala na yung ang mga huling araw niya, yung kanyang bahay, lahat ng kanyang mga ritaso, lahat ng mga basahan niya, yung mga magaganda niya, mga kulay ng damit, ginagawa niyang passholder. Dinadala sa amin, kaya nga tinutukso ko pa. Pag ako'y nakakakita ng duster niya maganda, sabi ko, hubarin mo yun at gupitin mo't magandang passholder yan, sabi ko ganyan. At lahat ng maganda, nagkakatuan kami hando nyo, kanta ng kanta sa loob ng bahay namin. Ayaw naman yung manahis sa ibang makina. Ang gusto niya, makina ko man yung panahian. Sabi nga ni Flomina, may makina naman ako nanambarang, binibigay ko sa inang, pero ayaw basta sa iyo rin. Kahit na kami, nag-aaliling naman kami ng pananahi. Ako kasi marami kong lakad. Sabi ko, kaka, sige, may iwanan ka dyan, ako aalis. Ay sabi, mananahi ba ako? Oo, manahi ka nang manahi nang hala ako. Pagdating ko, titindig yun. Mananahi ka na ba? Hindi pa, marami pa ako kung ginagawa. Basta ako manahi ka nang manahi. Kaya laging marami ang kanyayari. Ako talagang bulak-bulera ako sa mga ganoon. Pero hindi tali na. Yun, hanggang alam kong masaya siya. At yan, kasi ang mga nag-uukay-ukay dyan. Pagka wala na kaming matatahi, yun, lalapit ako kay Rene. Pagka nabinigay si Rene, marami. Sabi ko, ayan, mamili na tayo. Masayang yun, marami kang tatahiin. Tapos, pag punta kayo na rin. Sabi ko, na rin, pag-ipon mo kami kung meron ka dyan. Ang naring namin, pag-iipon mo kami, papadala sa akin, papakita ko sa kaka. Masaya siya. Pagdating naman sa amin yan, sabi kayo, ayan, hatiin mo yan. At hindi, para pareho kami. Kanya yung naring na huling ibinigay mo sa amin, hanggang ngayon, nasa sako pa, andudun pa sa kaka. Pero nasa akin lahat. Kaya kung makikita niyo yung aking teres, talagang puno-puno ng mga tahiin niyo, ini para sa amin ang kaka, yung aming pinag-aaliwan sa buhay. Pero ngayon, paano kung iisipin yun? Kaya nga noong
Pag upo ko sa makina, aking naiyak na. Ang naalala ko, gusto ko meron akong kagawad na makina. Gusto ko meron akong kamunta. Gusto ko yung lagi sarado doon. Nakatawag, dinig ko yung sinasabi niya, Banang, halika na. At saka yun naman sa aming gawain pang spiritual. Sabi ko lagi din kami magkasama niyan. Yung pagka kami nag-household, magkasama kami. Pero lagi ko nang binabanggit sa kanya, ako maraming idinadaing na nararamdaman ko sa katawan Kaya sabi ko, baka mas malakas ka pa kayo sa akin. Ako parang ako malapit na ako kung mamatay sa sabi ganyan. Sabi ko pa, ako na mauuna. At may nilang istora, mahuli na kayo, ako na mauuna. Pero siya magkasakit. Hindi pumayag na siya ang mauna. Pero kinakabahan ako. Kasi naalala ko, baka ako may sakit na siya. Ako nga, saka ayaw ako, yung aking mahuli. Mamatay din. Sabi ko, naku po, maguguluhan na ng mga aming pamilya. Kaya, pumayag na ako, sinura na ako sinong mahuli sa kaka at hindi naman ako pinabayaan. Siya sa buong buhay ng kanyang pagkakasakit. Kaya ako nagpapasalamat sa Diyos. Ang hiniling ko lang yung ang kaka ay huwag mamatay na hindi namin nakikita. Huwag siyang makaalis ng hindi ko nalalaman. At talagang ang lahat ng mga panalangin ay pinapakinggan ng Diyos. Ikinasaayos niya. Dahil nung araw na siya mamatay, umalis ako noon. Pero kami bumalik agad. Tama-tama sa pagbalik ko sa pagtawag ni Marlene. Sabi ka ng Banang, halika na. Dumadalang yung tinga ng ina. Di punta na kami. Kaya sa pagkaligot ng kanyang hilinga, kami, nakapaligid kami lahat, mga anak niya. Yung Tora, Suray, hanggang kami. At yun, doon ko nakita na kaya ang kakainag-isang kanyang sakit na napakahabang hirap. Binigyan niya kami ng pagkakataon na maalala siya, na paglingkuran siya. At ngayon, siya yung kaka. Alam ko may bigyan na sa langit dahil sa hirap na tingis mo. At ang aming mga panalangin ay aming laging naalis sa iyo. Sana sa iyong pag-alis, na bukas hindi ka na namin makikita. Lagi mo rin kami ipanalangin sapagkat kahit ang isang tao ay wala na, ayaw yung ipanalangin ng kanyang mga naiwanan. Yun ang aking sarili mga kapatid at pasensya na kayo kung napakahaba ang aking sinabi. Magandang gabi po. Sa aming kaalaman, meron po palang best friend ng inang at narito po siya ngayon, na Andan Lusing. Medyo marami po yata siyang gusto sabihin sa inang, kabalit hindi niya alam kung paano to isasalin sa pananalita. Kung narito po siya, maaari po ba namin siyang tawagan dito sapagkat gusto lamang po namin siyang i-acknowledge yung kanyang presensya sapagkat kami po ay natutuwa at naglaan po siya ng panahon upang pumunta po dito. Maraming salamat po at nakarating po kayo. Lala, baga mong gawin na na sa amin ay maraming salamat po.
taos puso po ang kanyang pasasalamat. Kaya i-ano na lang po niya, idadaanin na lang po niya sa panalangin sa ina. Maraming salamat po ulit. Po sa inyo lahat. Sa totoo lang po, hindi ko po alam na ako po yung magsasalita. Pero po, babahagi ko lang po sa inyo yung naranasan ko sa inang napakaswerte ko po na naging ka-birthday ko po siya. Bali po nung nakaraang December 8, ginanap po yung aming kaarawan. Bali, mayroon pong activity sa Malolos. So, nagkaya po doon. Kasama po yung buong pamilya. Pumunta po kami sa Malolos Complex po. Doon po ginanap yung aming kaarawan. So, masaya po kami na magkakasama. Hindi ko lang po lubos maisip na yun po pala yung huli na magkasama kami ng inang sa aming kaarawan. Tandaan niyo po na mahal namin kayo. Nakakalungkot man po isipin na susunod na kaarawan natin, ako na lang po yung magdidiwang. Pero po lagi ko po rin kayo babatiin kahit wala na kayo na. Tapos po, nung pauwi na po kami, bali po nagmamadali pa nga po kami umuwi nun dahil gawa po ng may laro ako ng basketball. Pero sa kadahilanan po na kinancel ko, yun po pala yun na mawawala na po pala siya. Kaya po sa kabila po nun, wala naman po akong pinagsisisihan na hindi na ako umattend ng laro at iwang po kami ng birthday na magkasama. Maraming salamat sa inyo dahil pinagkaloob niyo po sa amin ang bunso niyo, si Tatay Baring. At kaya din po kami nandito para sa inyo. Mahal na mahal po namin kayo.